Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noy's Vlogs. I hope nasa mabuti po yung kalagayan. At ako naman po, medyo masama pakiramdam. Uminom na ako ng paracetamol mga babayan ko. Sorry dun kay babatiin ko na lang. Sorry, I apologize. Pretty Bonds, ha? Pasensya na. Kasi may premier ka, hindi ko na Sorry, ha? Mga kababayan ko, eto na. Naglabas po ang ICI na may irerekomenda sila na to file charges sa Office of the Ombudsman. Ang Ombudsman po natin ay si Crispin Remulla. Si Jesus Crispin Remulla, mga babayan ko. Although may mga may binanggit ang ICI na medyo mabigat ng isang congressman, kaya lang ang tao ay naghahanap po ng pinamalaking isda, kumbaga sa yung balyena. Although itong mga binanggit niya, siguro mga pating, pero yung pinakamalaki, yung siguro yung killer whale or what, yung pinaka-leader, mga babayan ko. Pinsan kasi ng isang pangulo, na itago natin sa pangalang di umano yung mastermind na si Martin Romualdez. Ang sabi ni Pangulong Marcos na kailangan may due process, mga babayan ko. Yung nagnakaw ng corned beef na worth 90 pesos, kulong agad. I think 1 year or 2 years yun . Pero pag mga honorable, idaan sa due process. Ganun ang batas, mga babayan ko . Wala tayong magagawa . Kaya, ano ba tawag doon sa Parang deception na to, mga babayan ko. Dinideceive tayo. Deceit na to ng administrasyon, mga babayan ko. Pinaiikot lang tayo na di umano yung mastermind na pinsan niya, baka marigtas, mga babayan ko. Ito, pakinggan natin yung mga binanggit, ha. Meeting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. Sino to? We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Emmanuel Joel Jose Villanueva. Bakit wala si Bryce Hernandez at saka si Alcantara at yung JP Mendoza at iba pang mga kontraktor dyan? Marami. Ano to, selective, mga kababayan ko? Wala talagang na tayo. Palamutiran tong ICI na itong mga kababayan ko. Kaya yung ekonomiya natin, mga kababayan ko, di umano'y may mga ayaw ng mga mag-invest dito sa bayan natin dahil sa issue ng korupsyon. Yung panahon naman ni Noynoy, may korupsyon din, pero matatag ang ekonomiya natin. Yung lalo ng panahon ni Duterte, partida, may pandemic pa. Gumawa ng paraan. Yan ang presidente. Samantalang ito nakaupo ngayon na, sorry to say, tinulungan namin siya, Auntie Claire, yung isang araw na vlog ko, tulungan natin si Pangulong Marcos para iangat ang ekonomiya. So, umaamin kayo na ang ekonomiya natin ay flunging. Totoo ba yun? Huwag naman sana. Wala may pagtatakpan dito, mga babayan ko. Sigurado ko may baka yung saldi ko lang madali dyan yung iba ligtas na. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Kahayon. Mary
Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed this fact. Alam niyo mga kababayan ko, yung dating congresswoman na Kahayon na yan, kawawa naman, natalo na nga ni Erice, tapos kakasuhan pa. Yan ang umamin na mga kababayan ko, yung nagkaroon ng impeachment, kailan ba yun? Itong January 2025. Sabi niya, ni Kahayon, congresswoman, kaya tinanggap ko ang pera, kaya pumirma ako sa impeachment ni BP Sara, dahil inisip ko kayo mga constituent ko. O yun. Talagang nagkaroon ng bayaran mga kababayan ko. Talagang pilit na pinababaksak ang BP Sara natin. Kaya lang, kung sakali man maging Pangulo ito, si Sara Duterte, ay kawawa naman siya. Dahil sa tambak ng utang, sa dami ng problema na ginawa itong admin na to, na walang malasakit, na binoto ng taong bayan, tapos, ay didiscuss natin yung nangyari sa Supreme Court sa ibang araw na lang mga babayan ko. Alam naman natin talagang kapalpakan ang ginawa ng sa dating Pangulo. Ito munang sa ICI. Following violations, direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of Republic Act 3019. Walang piyansa yan kung sakali ma-file. Ewan ko lang ha, hindi ako abogado. Alam ko walang piyansa yan eh. O may plunder pang sinasabi. Sino yung ipapailan? As defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of... Mag-o-open pa ang Senate po first week ng November. Kasi may hearing daw sa November 14 si Lacson eh. Inibita niya si Martin Romualdez. Ewan ko lang kung pupunta yung lukulukong yun. Sino pa ba? Damihan nyo yung mga ididemanda nyo. Ang sabi ni Lacson nga, yung 67 na congressman, binanggit lang sa akin ang source ko. Tingnan mo, investigador. Dapat pang mga ganyan, Senador Lacson, na magaling ka investigador, pero kulang. Walang pangalan yung mga congressman na 67. Anong klase yan? Nag-pre-brace speech ka pa. Oh, panloloko na naman yan. Dapat di ka na bumarig eh. Pero sige, bibigyan ka namin pagkakataon. Tawagin mo na si Martin. The House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30%. Grabe yung nakita niyo yung pera yung mga nakaraang buwan. Yung isang billiard table ba yon? Grabe, talagang dinivide nila. Billions of peso mga kababayan ko. Kanina napunta yun? Oh, sinabi ba ni Alcantara ni Hernandez sa mga senador yon, sa mga congressman yon? Kaya kung tutusin, kung magagaling na ang mga abogado nito, mga kakasuhan sa ombudsman, mapabaliwala yung mga babayan ko. Si Jinggoy, pang ilang kaso na yan. Senador, nanalo pa. Nakulong na nga. Wala akong kinakampihan dito kung talagang nagkasala yung mga senador na yung mga congressman na yun. Pero please lang, Pangulo Marcos, sabi mo, walang sisinuhin. May sinisino ka pala eh. Sus, ginawa ko. And is higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list
of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPW... Sorry. Ito rin natin medyo naputol eh. As regional director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP. So, kaya pala hindi kinasuhan sila Alcantara, sila Hernandez. I don't know kung ang Diskaya pumunta rin dyan. Parang ayaw nila maka-operate na eh. Grabe, no? Pero makukulong din yan yung mga district engineer na yan. Si Hernandez, sila Mendoza, si Alcantara. Kasi nakinabang din yung mga kababayan ko eh. Yung Hernandez yan, nagkaroon ng Lamborghini Urus, worth 30 million yon. Ang sweldo lang niya, 45,000 o 85,000, sabihin na natin. Grabe, no? Kailangan talaga may managot yan. Gusto namin, mga kababayan ko, Pangulong Marcos, na ang butod na naman, andyan na naman, malaking isda, balyena ang gusto namin, Pangulong Marcos. Hindi yung mga bangus lang, mga salmon. Sa bagay, mga senador yun, medyo malaki-laki yan. Hindi ko na mga tuna yan. Pero yung balyena, yung killer whale mismo, yung pinakamalaking isda sa buong karagatan, mga titos, mga titas, eh wala eh. Talagang may makakalusot dyan. Kaya nga, itong ICI na to, wala. Palamuti. At ang ombudsman naman, talagang planado yung mga babayan ko. Inappoint talaga si Remulla para makaligtas yung magiging dating Pangulong. Magiging dating Pangulo ka na, Marcos, di ba? O, 2020, bababa ka na eh. Sana nga, huwag umabot. Ay, hindi. Tapusin mo na lang. Nakakaawa ka naman kasi, ano na eh. Tinulungan na nga kita eh. At tinulungan ka na namin, binoto ka namin, nagtiwala kami. Ang sabi ni Auntie Claire, yung palpak na spokesperson, i-maintain mo yun si Auntie Claire para lalong kapalpakan yung pinagagawa niyan. Tulungan si Pangulong Marcos para umangat ang ekonomiya natin. Ibig sabihin, inaamin nila na tagilid ang ating ekonomiya. Di ba, Auntie Claire? Sana may susunod pa mga kakasuhan. Pero ano lang to, recommendation lang naman yan eh. Paki-like, share lang po at saka paki-subscribe lang po. Salamat po doon sa mga nanood. Yung mga kaibigan ni, parang babatiin ko na to nila Mirna, nila, sino ba yun? Nila Poki, yan. Mga kaibigan nila Ate Ruby, nila, at sa iba pa, nila Cherry, ganun. Salamat po, ingat po kayo. Bye.